Ang pinakamahalagang nangyari kay Alex Ila ngayong linggo ay hindi nangyari habang mailaban. Nangyari ito sa gitna ng araw, sa isang practice court sa Washington. Walang scoreboard. Walang tropeo. Walang ranking points. Si Alex ay basta lang humahataw ng forehands at backhands sa ilalim ng init ng tag-araw. Pag-isipan mo iyon sandali. May mga taong bumiyahe pa mula Washington, Maryland, Virginia, at iba pang lugar para lang panoorin ang isang 21 anyos na tennis player na mag-practice. Sinundan nila siya mula sa player area papunta sa court. Tumayo sila sa likod ng bakod. Naghintay sila habang inuulit-ulit ang mga simpleng drill. Nanatili sila hanggang matapos ang session. Hindi para sa laban. Para sa practice. Kung Filipino ka, baka naiintindihan mo agad kung bakit mahalaga ang eksenang iyon. Baka nakita mo ang mga bandila. Baka narinig mo ang mga boses na sumisigaw ng pangalan niya. Baka napanood mo ang mga clip na iyon at naramdaman mong may mas malaking nangyayari kaysa tennis lang. Pero karamihan sa tennis coverage, itinuring lang iyon bilang isang magandang side story. May dumating na fans. Mumiti si Alex. Nag-cheer ang crowd. At pagkatapos, lumipat na agad ang coverage sa susunod na bagay. Pero hindi iyon ang tunay na kwento. Hindi basta-basta sumusulpot ang crowd ng walang dahilan. Ang crowd ay signal. At ang partikular na crowd na iyon ay may sinasabi sa atin tungkol kay Alex Ila na hindi kayang ipaliwanag ng buo ng ranking niya. Hindi rin ito kayang ipaliwanag ng buo ng mga resulta niya. At lalong hindi ito kayang ipaliwanag ng dami ng tropeo niya. Dahil hindi pa nananalo si Alex ng Ultimate Main Tour Singles title. Binubuo pa rin niya ang professional career niya. Pero kahit ganoon, may emosyonal na suporta na siyang natatanggap na maraming player ay hindi kailanman nararanasan. Ngayong araw, gusto kong ipaliwanag ang dalawang bagay. Una, kung bakit pwedeng maging tunay na competitive advantage ang crowd na ito. Ikalawa, kung bakit lumaki ng ganito kalaki ang fan base niya bago pa dumating ang pinakamalalaking tropeo. Ang unang sagot, dadalhin tayo sa New York. Ang ikalawang sagot, dadalhin tayo ng mas malayo pa sa tennis. Pero bago tayo makarating doon, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang pinapanood ng mga tao sa Washington. Ang professional tennis practice ay kadalasan hindi exciting. Hindi iyon insulto. Iyan talaga ang layunin nito. Ginagamit ng mga player ang practice court para ulit-ulitin ang ordinaryong galaw hanggang maging automatic na ang mga iyon. Forehands. Backhands. Returns. Volleys. Serve patterns. Footwork. Parehong bola, paulit-ulit. Karaniwan, walang dramatic na selebrasyon. Walang pressure ng laban. Walang opisyal na panalo. Para sa karamihan ng mga player, ang practice session ay dinadaluhan lang ng mga coach, agent, ilang dedicated fans, at mga taong nagkataong napadaan. Normal iyon. Ang nangyari sa paligid ni Alex ay hindi normal. Ang setting ay ang torneo sa Washington, ang panimulang bahagi ng North American Hardcourt season. Dumating si Alex bilang top 30 player matapos ang pinakamagandang yugto ng karir niya. Nanalo siya sa Birmingham City 125 title. Umabot siya sa semifinal sa Berlin matapos talunin sina Elena Rybakina at Elina Svitolina. Sa Wimbledon, tinalo niya sina Renata Zaraza at Maya Joint. Pagkatapos, tinalo niya ang defending champion na si Iga Swiatek para umabot sa 4th round. Isa na naman itong makasaysayang hakbang para sa tennis ng Pilipinas. Para sa mga unang beses lang nakadiskubre kay Alex, remarkable na agad ang journey niya. Umalis siya sa Pilipinas sa murang edad para mag-training sa Mallorca. Nahubog siya sa Rafa Nadal Academy. Noong 2022, nanalo siya sa Vic Open Junior Singles title. Siya ang naging unang Filipina na nanalo ng Junior Grand Slam Singles Championship. Pagkatapos noon, unti-unti siyang umakyat sa professional rankings. Sinimulan niya ang 2025 na nasa labas ng top 100. Sa susunod na yugto ng pag-angat niya, pumasok siya sa top 50. At ngayon, nasa loob na siya ng top 30. Naipapaliwanag niyan kung bakit nirerespeto siya ng tennis fans.
Pero hindi pa rin ito lubos na naipapaliwanag kung bakit napapalibutan ng mga tao ang bakod para panoorin siyang mag-return ng serve. At iyan ang unang clue. Ang hatak ni Alex ay hindi lang nakabase sa achievements. May iba pang nangyayari. Isipin mo ang isang sikat na singer na gumagawa ng soundcheck. Hindi pa iyon ang concert. Hindi pa fully lit ang stage. Paulit-ulit lang niyang inaawit ang iisang bahagi ng kanta. Walang totoong performance para sa audience. Ngayon isipin mo kung daan-daang tao ang darating para lang panoorin ang soundcheck na iyon. May mahalagang sinasabi iyon sa iyo. Ibig sabihin, hindi na naghihintay ang audience sa event ang mismong tao na ang naging event iyan ang ibinunyag ng practice court sa Washington. Hindi naglalaro si Alex para sa titulo. Wala siyang kaharap na rival. Hindi siya humahabol ng history. Nandoon lang siya. At para sa mga taong nasa likod ng bakod, sapat na iyon. Ngayon, lumipat tayo sa unang malaking tanong. Makakatulong ba talaga ang fan base sa isang player para manalo? Para sagutin yan, bumalik tayo sa 2025 VIC Open. Hinarap ni Alex si Clara Tauson sa first round. Si Tauson ang 14 na gigisig. Pumasok si Alex bilang lower-ranked player. Sa papel, mas malakas ang posisyon ni Tauson. Napanalunan ni Alex ang unang set. At lumakas ang crowd ng mga Pilipino sa grandstand. Kumaway ang mga bandila sa mga upuan. Bawat importanteng punto, mas bumibigat ang pakiramdam. Pagkatapos, nagbago ang laban. Kinuha ni Tauson ang kontrol sa second set at nanalo ito ng 6-2. Sa final set, nahuli si Alex ng 1-5. Tumigil tayo sandali sa score na iyan. Ang 1-5 sa deciding set ay hindi maliit na problema. Isang game na lang, panalo na ang kalaban. Ang player na nasa likod ay halos wala ng puwang para magkamali pa. Walang teammate na pwedeng pumasok para sa kanya. Walang coach na pwedeng pumasok sa court at i-reset ang buong laban. Walang timeout na pwedeng mag-alis ng pressure. Si Alex mismo ang kailangang humanap ng solusyon. Pero may isa siyang bagay na wala si Tauson. Ang crowd. Lumingon si Alex sa stands. Humingi siya ng mas malakas na ingay. At sumagot ang crowd. Hindi simpleng palakpak lang. Pananampalataya. Nagsimulang maglaro si Alex ng mas malaya. Nagsimulang sumikip ang kilos ni Tauson. Unti-unting gumalaw ang score. 2-5, 3-5, 4-5. Ang laban na mukhang tapos na ay biglang nabuhay. Tinapos ni Alex ang comeback at napanalunan ang final set sa tiebreak. Mahalaga ang technical explanation. Naging mas agresibo si Alex. Mas nagtiwala siya sa mga tira niya. Nahihirapan si Tauson na tapusin ang laban. Pero hindi lang teknike ang nilalaro sa tennis. Nilalaro rin ito sa loob ng nervous system. Kapag ang isang player ay isang game na lang mula sa pagkatalo, mabilis mawala ang confidence. Hindi kayang humataw ng forehand ng crowd. Hindi kayang mag-return ng serve ng crowd. Hindi kayang pumili ng tamang pattern ng crowd. Pero kayang baguhin ng crowd ang pakiramdam ng isang sandali. Kaya nitong ipadama sa pagod na player na buhay pa ang laban. Kaya nitong ipadama sa kalaban na ang bawat pagkakamali niya ay naririnig ng libo-libong tao. Kaya nitong bigyan ng emosyonal na enerhiya ang isang player habang inaalis ang ginhawa sa kabila. Hindi nito ginagarantiya ang panalo. Walang anumang bagay sa tennis ang may garantiya. Pero pwede itong maging bentahe. Isa si Alex sa kakaunting batang player na kayang lumingon sa crowd at tumanggap agad ng sagot. Tanungin mo ang sarili mo, ilang players ang kayang gawin iyon? Hindi iyong tatanggap lang ng palakpak matapos ang magandang punto. Hindi iyong maririnig lang ang suporta sa player introduction. Ang ibig kong sabihin, iyong haharap sa libo-libong tao sa pinakamahirap na sandali ng laban at hihingi ng tulong para buhatin ang energy. Maikli lang ang listahang iyan. At karamihan sa mga player na may ganoong koneksyon ay nanalo na ng Grand Slam titles. Nabuild ni Alex ang ganoong koneksyon bago pa man siya manalo ng una niyang UTC Main Tour title. Iyan ay kakaiba. At hindi lang ito nangyari sa iisang lugar. Sa Indian Wells, sinusundan siya ng mga fans sa paligid ng tournament grounds.
Sa Wimbledon, nagdala ng mga bandila at ingay ang mga Filipino supporters sa mga laban niya. Nang bumalik siya sa Maynila, libo-libo ang tumuring sa kanya na parang pambansang bayani. Sa mga public appearances niya, dumadagsa ang crowd para lang makita siya. At pagkatapos, nangyari ang Washington. Ibang lungsod. Ibang torneo. Panibagong crowd. Hindi na ito simpleng isang exciting na hapon lang. Pattern na ito. At mahalaga ang pattern na iyan dahil ang singles tennis ay sadyang dinisenyo sa paligid ng isolation. Mag-isa ang player sa court. Siya ang gumagawa ng lahat ng tactical decisions. Siya ang humahawak ng bawat emosyon. Siya ang nabubuhay sa bawat pagkakamali. Sa singles tennis, ang supportive crowd ang pinakamalapit na bagay sa isang teammate. At dyan tayo dumarating sa unang konklusyon. Ang crowd sa paligid ni Alex ay hindi lang dekorasyon. Hindi lang ito magandang larawan para sa social media. Pwede itong maging bahagi ng competitive environment. Asset ang crowd. Pero hindi pa rin ito nasasagot ang mas malalim na tanong. Bakit ganoon na lang kalaki ang fan base niya? Bakit ganito kalalim ang debosyon sa kanya bago pa niya makuha ang pinakamalalaking professional title? Nagsisimula ang sagot sa practice court mismo. Ang isang match ay may limitadong upuan. May bayad ang tickets. Mabilis maubos ang pinakamagagandang pwesto. May mga pamilyang hindi makakadalo. May mga fans na nahuli sa schedule. May mga taong nakapasok sa tournament grounds pero hindi makalapit sa match court. Iba ang practice court. Maaaring walang reserved seating. Maaaring walang hiwalay na ticket. Pwedeng magtipon ang mga tao sa paligid ng bakod. Limitado pa rin ang espasyo, pero mas hindi nakatago ang demand. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang practice session. Ang attendance figure sa isang match ay sinasabi lang sa iyo kung ilang tao ang nakapasok sa court. Hindi nito laging sinasabi kung ilang tao ang gustong pumasok. Ang capacity ang nagdidikta ng numero. Ang practice crowd ay nagbibigay ng ibang lugar para lumitaw ang demand. At iyan ang ibinunyag ng Washington. Hindi lumaki ang crowd dahil mas exciting ang practice kaysa laban. Naging visible ang crowd dahil mas mababa ang normal na mga hadlang. May napuntahan ang demand. At ngayon, dumadating tayo sa kultural na bahagi ng kwento. Malaki ang Filipino-American population sa United States. May malalakas na Filipino community sa California, Nevada, Hawaii, New York, Washington, Maryland, Virginia at marami pang iba. Hindi professional tennis ang lumikha sa mga komunidad na iyan. Matagal na silang nariyan. Nagkakaugnay sila sa pamamagitan ng pamilya, paaralan, simbahan, trabaho, community organizations, Facebook groups, at pribadong mensahe. Hindi nila kinailangan ng glitzy marketing campaign para matuklasan si Alex. Ang kailangan nila ay isang atletang Pilipino na magpaparamdam sa kanila na may representasyon sila sa isa sa pinakamalalaking entablado sa pandaigdigang sports. Si Alex ang naging atletang iyon. Sa loob ng maraming dekada, sinuportahan ng mga Filipino sports fans ang mga pambansang bayani sa boxing, basketball, weightlifting, at iba pang sports. Iba ang tennis. May mga talentadong Filipino players. May mahahalagang sandali. Pero wala pang modernong women's single star mula sa Pilipinas na consistent na nakikipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa sport pagkatapos dumating si Alex. At hindi lang siya dumating bilang talentadong player. Dumating siya na bitbit ang bandila ng Pilipinas sa mga espasyong bihirang makita ng Filipino fans. Nagsasalita siya tungkol sa bansa. Nire-represent niya ang kultura. Nanatili siyang konektado sa mga Filipino supporters kahit nagte-training at nagko-compete siya sa ibang bansa. Ang mga panalo niya ay hindi lang personal na achievements. Naging collective experience ang mga ito. Iyan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng intindihin ang fan base niya sa pamamagitan lang ng ranking. Sinusukat ng ranking ang tennis results. Hindi nito sinusukat ang representation. Hindi nito sinusukat ang national pride. Hindi nito sinusukat kung ilang batang Pilipino ang nakakakita ng isang taong kahawig nila sa center court. Hindi nito sinusukat kung ilang magulang ang nagpapaliwanag ng rules ng tennis sa mga kamag-anak dahil naglalaro si Alex. Hindi nito sinusukat ang emosyonal na bigat ng marinig ang Philippines sa isang major broadcast.
Isipin mo ang isang banda na kayang isold out ang venue na may 500 upuan. Kung agad naubos ang tickets, hindi ibig sabihin na 500 fans lang ang banda. 500 lang ang upuan ng lugar. Ang capacity ay sukat ng room. Hindi sukat ng buong audience. Iyan ang pagkakamaling ginagawa ng ilang tao kay Alex. Nakikita nila ang ranking niyang nasa paligid ng 29. Nakikita nilang wala pa siyang ultimate main tour title. Nakikita nila ang isang batang player na hinuhubog pa ang